Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo lahat mga kapatid, mga kababayan? Unang-una po maraming salamat doon sa mga kapatid na nakasuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po. Ngayon ay Huwebes, mag alas 4 na ng hapon. Tapos na yung aming trabaho. Wala kaming overtime ngayon kasi pagsamba mamayang alas 6:30 ng gabi. Dito sa kinatatalaan naming lokal, kung saan kami nagtatrabaho, ay isang beses lang yung pagsamba. Linggo, isa. Huwebes, isa. Hapon. At humihingi po ako ng paumanhin na hindi nyo minsan maintindihan yung audio kasi nga nasira yung aking microphone noong bagyong Tino. Yung bagyong Tino. Lumipad. Nabasag yung lagayan. Gabi yun. Nagkalampagan yung doon sa may aking higaan. Wala na. Lumipad. Pasensya na po kung medyo mahina. Yung audio, minsan malakas. Pero sinisikap ko na makabili ulit. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na nakasuporta sa akin. Ngayon, pag-uusapan natin ano ba talaga yung nangyari kay Lucas Bersamin, Executive Secretary. Siya ba ay inalis o nag-resign? Panoorin po natin yung balita sa Net25. Sana raw ay sinabihan muna siya ni Palace Press Officer Claire Castro ng magiging anunsyo ng Malacanang bilang kortesiya at hindi yung siya pa yung huling makakaalam na nagbitiw na pala siya. At sa harap nito, Sandali, magulo. Paano nag-resign ba siya? O inalis siya? Bakit siya ang huling nakaalam na nag-resign na pala? Alam na sa social media, kumakalat na. Ito napabalita noong yung pangalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Yung pangalawang araw ng Iglesia ni Cristo rally. Noong November 17, napabalita na nag-resign silang dalawa ni Amina Pangandaman at si Lucas Bersamin. Pero ituloy natin yung balita. Marin namang pinabulaanan ng dating ES o Executive Secretary ang paglutang ng pangalan o kanyang pangalan bilang mastermind umano sa na-discovering bilyong-bilyong pisong budget insertion. Kunin natin ang mata natin sa Malacanang, ang kanyang report sa live na report na yan ni TJ Mendoza. TJ. Alex, kung nung Lunes ay Bersamin out recto in, ngayong Miyerkules ay tila may pasaring at banat si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Lunes ng hapon nang sabihin niya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nag-resign na daw si Executive Secretary Lucas Bersamin out of delicadeza para magbigay daan na rin sa mga investigasyon sa mga anomalyang flood control projects kung saan dawit ang kanyang opisina at pangalan. Pero ngayong araw lang, kasi sinabi na lumabas na baka mo na lang I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. sa bibig na mismo ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin nanggaling na hindi ito nagbitiw sa pwesto. Taliwas yan sa anunsyo ng palasyo. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary.
secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Naiintindihan ni Bersamin na President's prerogative o nasa pasya ng Pangulo kung mananatili ito sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Pero si Bersamin, i-dispute daw ang pahayag ni Yusek Claire Castro na aniya ay hindi totoo. Dagdag pa ni Bersamin, sana man lang ay sinabihan siya ni Yusek Castro sa magiging pahayag ng palasyo bilang kortesiya o courtesy sa kanya at hindi yung siya pa ang huling taong makakaalam na nagbitiw na pala siya sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Samantala, mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang na ipinupukol sa kanya nang mapangalanan siya ni Senator Panfilo Ping Lacson na siya ang bahala sa 52 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Nakuha daw ni Senator Ping Lacson ang impormasyong yan sa naging pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan natukoy din ang pangalan ni DepEd Undersecretary Trike Olaybar at ang kamag-anak ni dating ES Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Alam mo si Adrian, parang apo ko yan eh, parang kung anak yan. Tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Sabi ni dating ES Bersamin, kung may ebidensya naman ani ang mga pahayag ni Senator Panfilo Lacson, irerespeto naman niya ang mga ito pero kung batay lang ang mga ito sa kwento, niresign ako Bicol Representative Saldico at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi daw dapat ito paniwalaan kaagad. Alam mo, naging judge at abogado ako at naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hindi ko hinihingi na for purposes of these declarations. There should now be evidence acceptable by a court, no? Hindi daw si Bersamin ang mastermind kaya handa itong sagutin lahat ng aligasyon sa kanya puwera sa Senado. Wag na sa Senate dahil alam ko doon there is no thing that I can say there na hindi if ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. Itinanggi rin ito ang mga haka-hakang may kinalaman siya kina Bernardo at Olaybar. Kung tutuusin na hindi naman daw dapat siya magpaliwanag ukol riyan dahil wala siyang kinalaman sa budget process. Itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga masaring, hindi maganda yan eh. Alex, nanilbihan ng 3 taon sa opisina ng Executive Secretary si Lucas Bersamin. Yan ay matapos nitong manilbihan ng 34 na taon sa Hudikatura at 3 taon naman sa GSIS. Alex. Okay, TJ, meron na ba kayong kopya ng kanyang letter kay Pangulong Marcos Jr.? Yung kanyang sinasabing pagbibitiw niya, no? Parang sabi niya, hindi to resignation, pero I don't know, kung meron tayo direct kopya ng kanyang sulat kay Pangulong Marcos, pwede ba natin ilagay para makita ito? Ito, TJ, ang sinabi niya dito, my holding the office of the Executive Secretary was subject to your presidential prerogative to which I hereby freely and completely submit myself. Wala yung word na resignation, no? So, tanong siguro ng taong bayan, ano bang pinagkaiba dito sa sulat niya na wala yung word na resignation at yung sinasabing freely submit myself? Ano bang kaibahan nun? In-explain ba sa inyo dyan sa Malacanang? Alex, bigyan natin ng konteksto yan para malaman din ng mga nanonood sa atin ngayon. Yung naging desisyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay dahil doon sa kinausap siya nung isang malapit na kaibigan sa kanya na he had to go. Dahil dyan ay kailangan niya dahil doon ay sinabi niya at nabanggit niya na ang kanyang posisyon na nagsiserve at a pleasure of the President ay nasa prerogative din ng Presidente kung kailan siya tatanggalin o aalis
alisin sa pwesto. Kaya hindi resignation ang ginawa ng dating executive secretary, kundi ayan sa sulat na yan, sinasubmit niya ang kanyang sarili kung tatanggapin ba ng presidente o ng pangulo natin ang desisyon nitong sa prerogative nito o sa kanyang pasya, kung mananatili ba siya sa kanyang pwesto bilang executive secretary. Ayun, ako ay nagpatulong na rin sa Google at sinabi ko sa Google, ano bang pinagkaibahan ng resignation at yung freely submit? Ang lumabas sa akin, nagsabi, yung resignation pala letter is a formal act. Pero yung freely submitting yourself is a voluntary nature and decision. So, parang meron nga pagkakaiba, no? Pero tanong ko sa TJ, tinanong ba ninyo si ES, o former ES, na sino ba yung bumulong sa kanya na you have to go? Alex, sinubukan naming tanungin yan kung yung sinong personalidad na yan na kumausap sa kanya. Hindi niya ito binanggit ang pagkakakilanlan yan. Nalaman lang din natin kanina na hindi pala tao sa Malacanang o wala sa gobyerno yung taong nagsalita niyan sa kanya, kundi isang pribadong individual. Patuloy pa naming aalamin kung sino nga, anong pagkakakilanlan ng personalidad na yan dahil mukhang makapangyarihan yung tao sa likod na yan. Kung sinabing makapangyarihan, di ba dapat siya yung next noon? Dahil siya yung little president eh. Sino ba yung mas makapangyarihan pa sa kanya? Di ba? Tama Alex, di natin masabi kung sino pang mas makapangyarihan dyan sa kanang kamay na ng Pangulo. Little President na yan kung tutuusin ng ating Executive Secretary dahil siya nag-execute ng mga plano din ng Pangulo at siya din madalas ang pumipirma sa mga executive order ng Pangulo. Patuloy pa nating aalamin kung yung pagkakakilanlan ng personalidad na yan na tinawag ng makapangyarihan dahil doon sa naging desisyon nito o naging pahayag nito kay Executive Secretary na he had to go. Kaya naman biglang itong si dating Executive Secretary ay submit himself freely to the will of the President. Ayun. Magulo eh. Marami nang nagkagulo sa mga cabinet member ng ating presidente. Hindi na sila nagkakaunawan, hindi nagkakaintindihan.